So mga sangkay, tuluyan na nga bang hindi magiging presidente si VP Sara sa 2028? Alright, magandang oras po sa inyong lahat mga sangkay. Pag-usapan po natin ito, itong patungkol sa sitwasyon ng ating Vice Presidente na mukhang naninilikado as of now kasi nga po ang impeachment ay mainit na mainit, no? At ngayon, mayroon pong balita mga sangkay. Sa gitna po ng digmaan, may mga nagko-call out kasi na bakit daw po busy pa rin itong mga kongresista sa pag-aasikaso dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon, tahimik pa po ang Senado. Doon may mga nagsasalita na po mga senador na mga kakampi ni VP Sara. Pero yun nga po mga sangkay, meron pong update tungkol dito. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito kasi yung balita mga sangkay. Ayon po kasi sa report, impeachment proceedings laban po kay VP Sara tuloy kahit may petisyon sa Supreme Court ayon kay Representative Luistro. Nagkaroon po kasi ng petisyon ito na ipatigil daw. Ewan ko ba mga sangkay, pinipigilan po nila yung proceedings na ito. Hindi nangangahulugan ng suspensyon ng mga tungkuling konstitusyonal ang paghahain ng isang petisyon. Ito ang pahayag ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Sa kabila ito ng petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na naglalayong pigilin ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon sa mga petitioner, umabuso nila sa kapangyarihan ng House Justice Committee at tinalikuran ang mga pamantayang itinakda ng saligang batas at House Rules on Impeachment nang ipahintulot nito ang pagpapatuloy ng proseso ng pagtalakay sa reklamo na ayon sa kanila ay dapat na isantabi na. Tinawag din ng mga itong double standard ang impeachment proceedings at fishing expedition ang pagpapasapina ng House Justice Committee sa mga dokumentong wala sa original na mga reklamong impeachment. We are asking the court to decide something more fundamental. Whether the House Committee on Justice may keep defective, questionable complaints alive by changing the standard, relaxing the rules, and using subpoenas to search for the proof the complaints fail to allege. So ayan mga sangkay, yung reklamo nito mga lawyer na ayon po kay Sara Duterte, hindi naman daw po hindi na po nagsabi sa kanya mga sangkay. Kumbaga, ginawa nila ito nang wala pong pahintulot ni Sara Duterte. Talagang kusang loob daw po ginawa mga sangkay. And remember, itong mga to, naging matagumpay mga sangkay sa unang impeachment ni VP Sara nung latag din po sila ng petisyon. At ngayon na naman, sa second impeachment complaint, hinahanapan na naman po nila ng butas para hindi po ito matuloy at makialam ang Supreme Court. Pero malinaw po mga sangkay kasi no, sa saligang batas na pagdating sa impeachment proceedings, wala pong pakialam dito. Hindi po pwedeng makialam ang Supreme Court. So, kung mangyayari na makikialam na naman po ang Supreme Court, baka mga sangkay, magkagulo na. If accountability is to proceed, it must proceed lawfully, constitutionally. If impeachment is to proceed, it must proceed constitutionally. The Constitution allows impeachment, yes, but it does not allow impeachment by fishing expedition. Tugon naman ni Congresswoman Luistro, hanggat walang inilalabas na direktiba ang Korte Suprema, tuloy ang Kamara sa pagpapatupad ng kanilang mandato. And we cannot stop them at any stage of the proceeding from resorting to measures like petition, no?
However, in as far as the Justice Committee is concerned, we are merely following the rules of impeachment, which was approved and adopted pursuant to the power that was given under the Constitution. Kasabay Grabe, mga sangkay. Both side. Sinasabi, constitution ang sinusunod. 'Di ba? Ang side ni VP Sara, which is itong mga lawyer, sinasabi po nila na ang sinusunod, ang dapat sundin ay ang constitution at ito daw po ay labag sa constitution. Itong ginagawa ng Kamara. Sa Kamara naman mga sangkay, sinasabi that they are just following what the constitution allows sa kanila. So, maano ka talaga mga sangkay, no? Mahilo ka sa mga ito kung sino talaga yung nagsasabi dito ng katotohanan. Pero ayun na nga po, medyo mahihirapan po dito ang Supreme Court, mga sangkay, just in case na magbibitaw sila ng desisyon sa petisyon na ibinigay inireklamo nila Attorney Torion. Torion ba yun? Kasi iba yung pagkakabanggit ng iba, Toron yung iba. Pero yun, mga sangkay, impeachment proceeding ay itutuloy daw po talaga. Kailangan matuloy siya. So, mag-ingat lang din po talaga dito yung mga kongresista dahil baka makitaan na naman po sila ng butas. nito, binigyang diin din ng mambabatas ang buo nitong paggalang sa Korte Suprema bilang pinal na tagapasya sa mga usaping konstitusyonal at legal. Handa rin anyang sundin ng House panel ang anumang ilalabas nitong desisyon. Ganito rin ang paninindigan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, miyembro ng House Justice Committee. Hindi naman natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang daan na gusto tahakin, no? Pero kami, hanggat hindi ito pinatitigil, hanggat walang TRO na nilalabas, ang Korte Suprema, magtutuloy-tuloy lamang ang aming pagdinig dito sa Kamara. Pero giit nito, kinukumpirma lamang ng petisyon ang matagal na nilang hinala umpisa pa lang na takot na umano si VP Duterte sa isang pagliliti sa Senado. Ayun, yun nga po mga sangkay. Yun ang malinaw doon. Tingin ko talaga natatakot mga sangkay yung kampo ni VP Sara. Kasi kung wala naman pong dapat ikatakot, hindi po aabot sa punto na magpa-file sila ng petisyon, magpa-file po sila ng pagkontra laban po dito sa impeachment. No? Ibig sabihin, meron po talagang something na kinakatakutan mga sangkay. Taliwas sa una nitong sinabing gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. Naniniwala naman si Bicol Cerro Party List Representative Terry Redon na miyembro din ng House Justice Panel. Diversionary tactic ang petisyon upang ilayo umano ang atensyon sa impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Rosa Lico. So, mga sangkay, hindi po ito impeachment, hindi po ito trial pa ha. Hindi po ito impeachment trial. Kasi ang pinapalabas nila, mini trial. Hindi pa po. Kasi ang impeachment trial, doon pa po yan sa Senado. Ang nakikita po natin dito mga sangkay is impeachment proceedings. Yun po kasi talaga yung proseso. Alright? So, well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Mukhang kinakabahan na po sila. Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.